Glory to you, O Christ, proclaimed to the gospel. Glory to you, O Christ, believed in throughout the world. Lord, every nation on earth will adore you. Blessed Wednesday, everyone. Today is the Wednesday after Epiphany, and we praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today as you remind us na hindi mo kami pinababayaan, na palagi ka lang nandyan, katingin sa amin, at nag-aantay na tawagin ka namin para ikaw ang mag-take over sa buhay namin. Kahapon, pinamulat mo sa amin na you will provide all our needs, o yung mga pangangailangan namin, hindi mo pababayaan. Ngayon, sinasabi mo sa Ebanghelyo na huwag kaming matakot kasi nandiyan ka lang. Pero nasa Ebanghelyo rin na yung puso ng mga tao na nandoon, nakita ang lahat ng milagro mo, ang iyong pagmamahal ay tumigas, matigas na puso. Naalala ko ng isang araw, ang homily ni Father ay sana ang puso natin ay hindi maging matigas na puso na ayaw tumulong, ayaw maging mabait sa mga ibang tao, at ayaw maging matulungin. Parehas din na nasasaad sa Ebanghelyo ngayon. And this is a testimony na kahit na matigas ang puso namin, hindi ka pa rin umaalis sa Panginoon. Pero napakadaming points ng pagninilay para sa Ebanghelyo. My mind and my heart is full of so many realizations. Napakadami na kapag i-verbal ko ay talaga namang kakain ng oras o ng panahon para sa recording. Pero I cannot help but to do it. Gagawin ko ito within the week para sabihin sa inyo na napakaraming points of reflection. Yes, gusto ko siyang isulat. Pwedeng isang buong libro na naman ito. Pero i-verbalize ko muna. Bakit? Kasi ayoko siyang mawala. Gusto kong maraming mag-benefit. Kagaya ng isang bagay lang kanina. Yung tungkol kay sa apo na meron siyang gustong dalhin sa school. Simpleng fun lang yan. Ayaw siyang payagan ng lolo niya. Not that walang tiwala sa kanya, pero dahil sa bata pa siya at alam ng lolo niya na maaaring merong makaligtaan kasi may presyo din yung fan. Yung fan lang naman na, hindi ko alam kung dati itong 2,000 pero parang 600 na lang ngayon, pero ayaw siyang payagan ng lolo niya, pinayagan siya ng nanay niya. I was thinking na pwede naman kung yung nanay niya nga pumayag, pero ang gusto kong sabihin is be responsible enough na wag mo iwawala, mga ganyan. Pero nag-create ng confusion or whatsoever, hindi confusion sa bata kasi bakit iba-iba kami ng stand, kasi papayag ako for as long as be responsible ka ako. Pero yung bata noong una, he submitted himself, pero nung narinig niya yung point of view ko, gusto niya na namang ipilit. Yung mga ganyan mga bagay na, pero in my mind, ang dami kong reflection doon sa short exchanges of points of view naming mag-anak. Imagine, and maraming aral ang mapupulot out of it, pero maraming salamat, Panginoon, because with all of these things, we are assured of your love. Let's pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Ngayon ay ikalawang shot ni Matthew dahil sa kanyang
pagkakagat ng aso sa kanyang malapit sa mata. Lord God, I pray for this young boy. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Please be with us always and in always, and allow your presence in our lives to manifest, dear God. And please stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.